kagaya ng dinidiscuss natin, itong tikog ay magandang alternative sa palay. Pwedeng mapagkunan nila ng ng manap buhay pagka mahina yung, kasi minsan may mga peste sa palayan na di na dapat umasa sa palayan lang kasi nga, di ba, lugi ka rin. Yan, taas ng production cost sa per hectare. Ito, pagka ganyan, hayaan mo, wala ka na kasing gagawin. So itong tikog, walang management at all kasi weed nga siya. At ang kagandahan nito, kunyari yung isang malawak naman yung palayan mo, hatiin na lang para yung kalahati tikog, para sa tikog, yung kalahati, meron ka din sa rice. Palayan. Ito pa yung malalaki. Okay. Sir. Ito na yung si Kagawad ang kumuha. Mahaba po pala. Meron pa niyan mas Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Good afternoon po. Ito yung mga trabaho nila. Wow. Abelmar Ribadulya Puhante, Barangay Bukid. Dito sa Barangay Bukid, Las Navas, Northern Samar. Las Navas, Northern Samar. Ang Samar po ay kilala doon sa paggawa ng banig. Sa Northern Samar po, isa po itong barangay ko na pinagkukunan ng magandang gawa na banig. Yung nanggagaling dito yung damo na dito rin po kinukuha sa mga sa bukid. Sa bukid-bukid lang. Tapos yun yung ipaprocess. Tatanggalan pa yan ng bunga, tapos ibibilad pa yan ng ilang araw bago magawang banig. Para magawang banig. Ayan. May makikita ho ba tayong ganun, Kap? Mayroon. Sa bukid? Mayroon po. Mamaya punta natin. Opo, mayroon. So, meantime, pakita ho natin mga produkto, Kap. Pagkatapos niyan ibilad, lalagyan pa yan ng kulay, ilalaga pa yan. Mga isang oras pa yan, opo. Madaming proseso. Maraming proseso para magawang banig. Tapos ang materials na yan, Kap, hindi nasisira yan. Hindi naman po. Kahit magtagal. Opo. Kahit isang taon naka-intact siya dyan, hindi nasisira yan. Hindi nasisira. Kasi ang pinagkukunan namin yan, tinataniman ng palay. Pag walang palay, mabilis yan tumubo. Tutubo lang yung damo. Tumutubo lang yan. Tapos kinukuha namin sa yung mga babae naman ang kumukuha. Tapos tinatambak lang sa gilid para pag mayroon nag-order, gagawin na lang. Anong pangalan ng damo? Dito sa amin, tawag yan tikog. Tikog? Tikog. Tama, tikog. Sige po, tingnan natin, Kap. Sige po. Ito na po yung Ito muna, yung tikog. Paggaling sa bukid, ito na siya. Tatanggalin yung bunga. Pagkatapos niyan, ibibilad. Mga 3 araw, 4 na araw pag yung araw mainit. Tapos pagkatapos nito, puputulan para magpantay-pantay. Yung iba, tatanggalan ng mahaba para ibubukod yung mahaba. Pagkatapos nun, ilalaga to ng 2 oras para magkaganito ang kulay. Ganyan. Itong mga babae na pinili ko na 10, ito lang yung mga magagaling. Pero lahat naman sila dito marunong gumawa sa barangay ko ng mga babae. Sila din yung mga marites. Sila rin. Doon nag-uumpisa si nanay. Diyan yan, paggawa ng banig. Sa paggawa ng banig. Ito. Ang ganda nito, Ngayon, bibigyan kita ng giveaway. Alin ang gusto mo, ito o yan, na may design? Kasi lalagyan natin ng letra. Ito po. Mahilig ako sa simple. Ay, tingnan po natin yung mga design nito.
Dalawahin na natin para mayroon simple, mayroon rock. Tingnan nyo, napakaganda oh. Isang design lang po ito. Isang design lang. Iba-iba yung bulaklak. Peacock. Lalagyan pa natin yan ng kung ano isusulat natin sa banig, kung pangalan mo o ano. Ngayon, titingnan mo kung paano gagawin yung litra. Sige nga, magawa ka ng Magawa ng magawa ka ng panglitra. Ito na puti, may saling. Itong puti na bure. Yan, yung makina namin, gawang Pinoy yan. Walang krudo. Tingnan mo yung ano. Yung makina yan, makina yan ang namin dito, gawang yan Yan ang buri naman. Apo. Yun ang gagawin panlitra. Pantistis. Pan-design. Yan. Chinso. Ano natin, agribusiness, how it works. Panghiwa ng pantay-pantay. Pagkatapos yan, sir, hiwain, lalagyan pa rin yan ng kulay. Ito na yun. Kung anong gusto Kukulayan mong kulay, kung anong gusto mong kulay. Yun na yan, napandesign sa banig. Iba-ibang kulay na. Opo. Yan na yung may letra, ginagayahan letra. nila sa pag ng litra. Yan. Old English alphabet yung gamit nila. Old English. Bigay ko sa Ay, hindi kailangan. po. Okay lang po. Isa lang. Isa lang po kasi matagal, mahirap din gawin. Hindi, okay lang. Para isa dito, isa doon. Yung sa baba. Oo nga, maganda nga yung nasa ilalim. Lahat naman, sir, nasa ilalim na, yun ang pinakamaganda. Yes. Gabuta. Sir, wag na daw sulatan to. As is na daw to. Yan? Yan. Ito na lang. Ito na lang ang susulatan. May saling. Adin raw litrahan ito, hindi na daw kay para ang design mo din Para makuan. yung design as is. Adin ko na ang litrahan. Adin may saling so Parang na ganyan po. pagkakakuan agribusiness. Tapos yun less than. Sobrang yung klaro. Grabe yung ano nila. Oh. Sir, Ano yung creativity at Oo. ingenuity. grabe. Pwede nga gawing wall decor. Ay. Ito ba pinili mo, Sao? Yes. Ganda. Ilang araw po ginagawa ito, Kap? Madali lang. Mga isang buwan? Hindi. Mga isang linggo. Isang linggo? Tapos na yun, pati yung design. Wow. Kap, ito, nung unang panahon, talagang marunong na silang mag-hobby nito. Apo. Ano pong pangalan ulit ng grass? Tikog. Tikob. Itong banig namin, ang karibal nito sa Basay Samar. Sama. Apo. Opo. Pero hindi ko naman sa pagbuhat ng namin. Mas maganda ang gawa namin dito kaysa Basay kasi yung sa Basay parang hindi ganyan ang quality. Pulido. Opo. Mas maganda ito ngayon kung makikita sa kung saan man panig ng mundo. Apo. Tapos mayroon magkagusto sa produkto nila kasi dito ang hindi dito na ng mga babae na tumitigil sila sa paggawa ng banig kasi walang market. Ang dami dito nilang tapos na Ang dami produkto. na lang produkto. Wala lang Walang nabili. bibili. Tupay nila yung banig para magpantay yung letra. Okay. Yan. Hindi yung sintro sa ligi na yun. Sentro sa gilid. Yan. Oy. Gato pa. Tupi pa. Masugad. Bati ang pagsintro. Tugo ng panganiwan na labaan. Hindi rin siya isintro kay Dokalinya, ang letra. Ay, disan. Kinang lalaan. Para sentro. Hospital. Yun. Ibig mo sabihin, sir, so yun ang problema. Magagaling silang maghanap. Magagaling. Tumitigil kasi walang bumibili. Walang bumibili. Katulad niyan, ang dami niyan. Gawa yan ng misis ko. Galing yan. Hindi yan, taga rito, taga yan, taga Mindanao. Pero natuto siya rito Natuto kasi siya magabi. ang dami nilang seminar sa
sa Katarman, sa province. Yun nga lang, pagdating sa produkto, walang buyer. Yun ang problema. Sir, yung mga pag may makapanood, interesado sila, paano sila kukontak? Sa Messenger, Messenger nyo. sige. Kap, ito po yung pwede nyo tawagan na number pag gusto nyo umorder ng banig. Ah, sa cellphone number ko, 0953 679 5491. Oo. Sa Messenger naman po, Vilmar Puhanti lang po. Vilmar Puhanti. Puante. Ayan. Sa Facebook mo yun. Ayan. Ayun. Ganyan yan magawa ng litra. Hindi mo matatanggal yan. Hindi naman. Matatanggal lang yan pag yung magkatabi sa banig malikot. Tapos yung medyo yung kuko mahaba. Taon ka na daw, nanay. Oh, 75 na sa mother. Walang reading class. Walang reading class. Tinalo tayo ng mother. Buhok mo, may timpal ng buhok. Yung sugat sa baktina, ginagamit nila. Anong letter ginagawa mo, mother? S daw is. Yan. Letter S. Puro mga kapital na yan. Pwede sir yung tikog, magkuha na lang tayo. Dalhin na lang Sige. dito. Hindi, Sige. pwede punta natin, sir. Gusto kong makita doon sa... Maputik. Oh, ayos lang yan. Ayos lang yan. Oo. Para makita nila. Oo, makita nila na pumunta talaga Sa school yun na. At saka pumunta sa field. Ano? Sino po ang leader? Si mother, yan. Ito na lang si Honorable Kagawad. Ah, si Kagawad. Hindi. English po, English. Hindi, Tagalog ni Kap. Kap, dito ka, Kap. Mas sinong kasak magtagalog. Sino po? Sino ka? Sige, Kasi mag-artista. siya yung leader namin, sir. Ah, Yung mother. Dali nang kagad na, dalihin na doon. Kayo po kayo, yan. Sinaprot. Sir, dito ka lang para pag ano, i-interpret ka agad. Yan. Madam, pakilala po muna. Sinaida Ligaspi. Si Ma'am Sinaida, kailan po kayo na-organize itong grupo ninyo? Matagal na po, matagal na. Matagal na. Yung ano ko, Nung gera, ganyan? Hindi naman. hindi. Yung edad ko, 12 years pala, alam ko na gumawa ng banig. Ngayon, ilang taon ka na? 70. 70. So talaga, ano po ito? Naging kabuhayan nyo o gagawa lang kayo pag may, Kabuhayan po. kabuhayan talaga? Pambili ng bigas. Bigas. Lahat. Paano kayo natuto nito? Aywan ko sa nanay ko. Sa nanay mo, ginagawa na marunong niya. siya. Tapos nakikita nyo, tapos natutunan nyo rin. Yung mga anak nyo, ginagawa rin ito ngayon. Hindi, kasi nag-eskwela man siya. Nag-eskwela sila. Kumusta naman po yung paggawa ng banig? May problema? May problema pag walang bumibili. Madalas walang bumibili? Oo, So pag may order sa kayo gagawa. yan. Ay hindi, minsan gumagawa kami kahit walang order. Oh. May Tago lang. swerte naman, may nagpupunta dito, naghahanap ng banig yun. Mahirap ba, mother? Gawin? Mahirap, Mahirap. mahirap. Kasi, maano ka ng Tagalog? Oo. Matagal. Mabusisi. Nakakapagod. Nakakapagod. Masakit sa likod. Sakit sa likod, sa puwet, kasi Sa lagi puwet. nakaupo. Yung sa kamay, Ganito. ganyan. Lagi sa ganyan. Yan ang namin, posisyon. Ito, mother, itong laki ng banig na to, ilang araw niyong gagawin to? Ako, 2 linggo kasi nag-iisa lang akong gumagawa, wala akong katulong. Yung mismong actual na paghabi, 2 linggo. Yung pagkuha ng materyales, Ay, minsan isang araw, kukuha kami ng materialis, tapos kasya na sa ganito, banig na. banig na. Pero
galing doon sa kinuhaan namin, Mm. marami pang pinagdadaanan ng trabaho. Oo. Bebilad, linluto. Niluluto. Butit hindi nawawala yung kasi art ito yung skill na to pag nawala to Yung mga old na lang ang gumagawa nito kasi yung mga Bata. bagong tubo ngayon, nagsipag-aral, nakatulad Opo. ngayon sa paralan namin. Mm-mm. Yung nagtuturo dito, produkto na ng Barangay Bukid, mga anak na niyang gumagawa ng banig. Mm-mm. Yung mga teacher ngayon. Saka, katulad kay Nainidi, ilan ang teacher niya? 3. Ang anak niyang teacher, ma'am. Gumagawa lang yan ng banig. Pero Oo, hindi sila nakapagpaaral. marunong. Pero nakapagpaaral ka ng mga anak dahil sa paggawa ng Nakakatulong, hindi naman yun ang inaasahan na. okay. Sige. Nakakatulong talaga. Mabutit malinaw. Anong ibang hanap buhay ninyo? Mister nyo? Wala na akong mister niya. Noong buhay pa, kupras. Yan. Kopra. Magkano po yung isang banig na ganito? Yung isang linggo yung ginagawa, magkano yung pag indebenta? 1.5 ito. Tapos yung ano pa yung may borda. Ayun, yung may borda, mahirap po yun, no? 2,000 yata yun. 2,000 yun, may Pero borda. matagal ang trabaho yan. Anong mas maraming bumibili? Yung ganitong plain o yung may borda? Parehas lang po. Parehas lang. Ay, hindi ako marunong Tagalog talaga. O di Bisaya. Sige na, waray na. Ay, kay kung sino man ang naroyag bumalyo-banig para bulig man sa yadi. May mga banig didi sa Barangay Bukid. Las Navas, Northern Samar. Kung gusto ninyo, kayo na ang gagawa ng paraan kung paano kayo nakabili dito. Po. Madali na yan ngayon kasi may Shopee na, no? Nakakarating ang Shopee dito. Oh. Madali na. Yung mga nasa Manila na gumagawa ng mga handicraft, kailangan nila yung mga materyales. So, posible silang bumili. Pwede na mag-order. O sige po, di puntahan natin yung yung bukid. Yan lang, malapit lang. Apo. Aglarom. Malalim yung putik. Yung putik. Imagine mo, putikan yung Agad dito, nag-harvestan. Kayo nag-harvest, mother? Sino kumukuha doon? Sila naman. Kayo rin? Sige. Pero ngayon, matagal na hindi na ako Hindi ngayon, hindi ka na makalusong. Kasi yung sigang baha. Sigan uran. Walang tigil ako na dito eh. Madalas bumaha. Madalas bumaha. Sigan uran, pero may baha. Ito, madulas. Yung tikog, wala akong nagfa-farm yan, hindi tinatanim. Hindi po. Talagang- Kusang tumutubo lang yan. Ba't walang nakakaisip na magtanim? Kasi nga hindi nga mabenta yung Dati banig. kasi yung mabinta pa yung banig, yung tatay ko nagtatanim yan doon sa may namin. Tinatanim ng tatay mo dati. Tinatanim yan dati. Yung buo kasi may bunga yan. Yung buto. Opo. Kukunin niya yung buto, isasabog. Yan, minsan 2 sako yan, siyasaboy lang doon tapos tumutubo. Tutubo. Ang dami niyan tinanim ng tatay ko dati pero patay na ngayon. Wala na. Yung nanay ko, yun ang magaling gumawang banig. Araw. Wala na ngayon. Wala na rin yung nanay mo sa Wala na. Wala na akong magulang. Walang nakamana ng skill. Wala kasi yung mga kapatid ko nakatapos naman sa pag-aaral, doon na sila sa opisina ngayon. Ayaw na nila. Yung asawa ko, yung medyo gumagawa ng gawaan yung nanay ko. Opo. Sila ang gumagawa. Opo. Kasi sir, yung buta? Opo. Doon nakarapadibal. Ikaw, di ka butas? Oo. Ayan, maiwan ka na doon sa barangay. Tara. Okay. Sabay-sabay. Matapang sa dalawa. Isa lang. Opo. Sa-usa lang. Ano siya Hindi ka pwede diretso, madulas.
Balik ka na sa ano, Sob? Sa barangay. Ganyan, kahirap. Opo. Pag may bumibili, gusto tawaran. Gusto tawaran ng tawaran. Pero ganyan, kahirap yung ano, yung Gawa. paggawa. Ayan, si Sir Deo. Kasama natin. So, hindi lang magaling sa kakao. Dito rin, sasamahan niya rin tayo dito sa... Anong pangalan ng damo? Ay, pagkagi. Tikog. Tikog. Pagkukuha. Sikap. Asan na sikap? Ayan, pero maiksi yung nandito sa tikog na yun eh. Pero Ayun, sir. maiksi. Dapat doon tayo sa mahaba, no? O sa mahaba? Oo. Diyan sa mahaba sa loob ng Turil, sa rancho. Kap. Yan, tanim yung mga ano. Matagal ka ng kap dito, Kapitan? 2 terms pa lang po. 2 terms. Ilang terms bang Kapitan? 3? 3. Pero parang ayaw ko na. Bakit? Nakakapagod. Ang daming trabaho. Ang dami. Grabe rin ang pagod nila para makagawa ng isang banig. Yung ano nga, yung magulang ko noon, nag-ano pa yan, nagbabangka pa yan bago makakuha ng tikog. Pupunta pa sila sa ibang barangay. Dati nung 1980s. Opo. Yun ang pangkabuhayan dito sa amin. Kasi noon ang kupra, kunti pa lang sa amin kasi bago lang mga tanim ng ano dito, nyug. Noon. Ito, tikog to. Ito. Kaso mahaba to, ganyang kataas oh. Yan ang tikog. Yan ang dami oh, ito. Ito pala. Ito yung sinasabi ko sa iyo kanina na tinatanim ng tatay ko. Yung Ito, buto. tatanggalin to, putulin niya tapos isasabog. Isasabog lang. Yan ang bunga ng tikog. Linuluto. Parang paggawa ng fossilization. Pakilala rin natin si Doc. Doc. Ako si Dr. Jose Luis Acompañado. Ako ang currently yung officer in charge ng Provincial Ng Agriculture. Provincial Agriculture. So, pero ako talaga yung Provincial Veterinarian. Ayan. Tapos, Doc, yung kagaya ng dinidiscuss natin, itong tikog ay magandang alternative sa palay. Pwedeng pwedeng mapagkunan nila ng ng manap buhay pagka mahina yung kasi minsan may mga peste sa palayan na di na dapat umasa sa palayan lang kasi nga 'di ba lugi ka rin. Yan taas ng production cost sa per hectare. Ito pagka ganyan hayaan mo wala ka na kasing gagawin. So itong tikog walang Wala ka nang management gagawin, at all walang kasi management. weed nga siya. Oo. So pwede siya mas mataas ang magiging Kaya lang mas kailangan masipag ka kasi nga ang tagal ng proseso. Mahaba yung labor. Mahaba yung labor, process. Maganda yung mga ganun. Yung message ko, 2 beses niya napadala sa SM Mega Mall sa Bahandi Festival. Tsaka isa kami direct sa mga may pinakamaraming palaging sales sa mga probinsya namin. And plano na for this year, mag-host talaga ang Northern Summer for the Bahandi. Before kasi ang nag-host ay ang DTI, Yes po. DOT. So ngayon, kami ang mag-host tapos para solo namin yung area for the display of Sa Mega Mall po rin po ito. Sa Mega Mall din. Very good. Kailan po yan? This year, sir? nakalimutan ko yung last quarter ng Last quarter. Every ng last taon. quarter of the year. Oo, of the year. Doc, sa tingin mo, ano yung naging cause bakit tumamlay yung industriya ng tikog? Kasi ng banig? dati-rati, di ba, madami naman talaga ang gumagawa. Pero yun nga lang, syempre, pag may kamahalan din compared yung kung ang bibili ng presyo ay nagbanig ay taga rito lang. So, maghahanap ka ng ibang lugar, mga dayo. So, before, wala naman tayong Facebook, walang Instagram. So, napakahirap i-market, ipakilala yung gawang banig kung walang ganong medium of para sa makita ng mga tao. Pero right now na ang probinsya ay active talaga sa paghahanap ng mga possible na market for this market. one. At mas maganda nga, ang plano nga nila Ma'am Bless, targeted na yung para yung ginagagawin ng mga tao, ng mga kababaihan na mga-organisa or mga dati na, sigurado na sila sa na kung anong gagawin nila, yun talaga yun talaga yung order. Yung kailangan. At ang kagandahan nito, kunyari yung isang malawak naman yung palayan mo, hatiin na lang para yung kalahati Tikog, para sa tikog, yung tapos kalahati, meron ka din sa rice. palayan. Ito po yung malalaki. Okay. Sir. Ito na yung si Kagawad ang kumuha.
Oh. Mahaba po pala. Meron yan, lagpas na Meron pa niyan mas Pag ano, Oo. humahaba yan. So, ito pala kap, no, kukunin mo talaga pagka yung malamig ang panahon, tag-ulan, kasi pagka tag-araw pala direct, na hindi ka pwedeng ano, kasi marupok. Hindi. Pag Sa pagkuha niya na Oo. tiko galing sa bukid, kahit tag-araw, tag-ulan, pwede. Pwede. Yung paggawa lang, kailangan sa taglamig kasi taglamig. napuputol siya pag tag-araw kasi matigas. Narinig ko nga yan, yung mga naghahabi daw sa malamig na lugar. Oo. Puntahan natin, sir. Tara. Puntahan pa rin natin. Opo. Nandito na tayo eh. Dito na Oo tayo nga, sa para- putikan. Konti na lang eh. Isa to sa ano, katubig, kasi marami to eh. Kasi ang Las Navas katubig direct, ito yung ano talaga. Sa Ano to? rice granary Okay. ng probinsya. Dito yung marami ang pwedeng makuhang ano. Ito, saka ito sa top 3 na may pinakamalaking ano, land area. After Mondragon. Yan. So Tubig, sir, Las ibig Navas. sabihin, yung mga banig na pag sinabi mong Samar, dito yun. Hindi naman, kasi tatlong ano, provinces to. Meron western, eastern, tsaka northern. Pero So, ito yung pinakakilala. Hindi, yung katabing ano namin, katabing probinsya. Sila ang So ano. meron din sila kasi ang iba doon kino-convert na talaga na yung palayan into ito ganito. Ito tikog Sa talaga. Tikog, oo. Pero dito sa amin, marami rin ang nag-ano, marami na kaming kasi matagal na rin to na ano eh. Source of livelihood ng karamihan sa amin. Kasi wala ka nang gagawin direct, kusang tutubo na lang siya eh. Kusang tutubo, no? Opo. Tapos Gagawin mo lang mag-harvest. Opo. Kasi kahit nga inararo mo yan, tapos pagtanim ng palay, after mo mag-harvest, ng palay, babalik tutubo uli na naman siya. Oo. Isa-isang binubunot. Teka, Parang uban. hindi makagalaw. Teka, hindi ko mahugot. Papasok talaga yan, direct. Teka, Kasi hindi ko pag ano mahugot talaga, yung likod. papakita talaga kung paano yan hugutin. Grabe. Ay! Eh, God, ito. Ibalik na agad la eh. Ano. So, kailangan matubig o hindi naman? Yung Yung tinutubuan ng tikog, kailangan sa matubig o hindi naman? tuyo na tumutubo yan. Kahit sa tuyo. Doon nga, yung tatay ko dyan sa may namin yugan, Aba. inano. Takba? Pagbutang pa si Tan. Ganito na yung pagbubunot. Ayan, sige nga po. Si Kagawad pa kalunta. Yan. Yan ang ginagawang banig. Mahaba. Ayan. This belongs to the Sitges family of grass. Oh, wow. Si Prof. Alam. Dito itong mahaba at saka malalaki. Yan sa kanya pino. Maiksi, mali. Maipot. Ginaganyan yan isa. So ganyan ang paghanap ng pera. Tinatanggal ang Bunga. ito. Ah, Yan. Isa. Diba? yan. Wala na. Ito na sir yung sinabi ko sa iyo kanina. Pagkatapos sa bukid, tatanggalan ng bunga. Aba. Tapos ibibilad niya ng kung mainit ang araw, 4 na araw bago lutuin. Tapos magagaling kasi yung mga gumagawa sa amin dito ng banig. Ito, kung marami silang makuha, magagawa itong 3 banig, mayroon malapad. Mayroon kasi itong maiksi naman, dito sa maliit na banig, ito naman doon sa kinaklase kasi banig. nila eh. Yan naman nila mga pili. Pili. Tuyo na ang ganito, tinatanggal. Yun, ito ang buto ng tikog, ito. Ano yan eh, lumiliit siya. Ito yung buto. Bunga niya. Tapos ito yung mga buto.
Ang sipag nyo. Kayo rin ang kumukuha dito sa bukid. Yan. Uy, kanina kinakausap niyo ako, ngayong linapitan ko kayo. Yan. Si ma'am. Pakilala natin si ma'am. Teka, hindi. Lumulubog ako. Dito. Malalim na. Malalim na napakan, sir. Ayun. Ma'am, anong pangalan nyo? Alma Orsolino po. Ma'am Alma at saka si Ma'am Anilin. Eneline. Ayan, sila po ay gumagawa ng banig na yari sa tikog. At napakasipag nila kasi sila rin mismo yung nag-harvest. Ayan, oh, ma'am, no? Ganon kahirap. Hirap na masaya. Pag lalo na may pira. Pag may pera na, Masaya na pag tapos na, tapos may nakalimutan mo bumibili. na lahat ng hirap mo. Ang hirap. Oo, pag binibili na siya. Bunot ng tikog. Mm. Pag may pira na. Alalayan na, sir. Sir. Para di matanggal yung butang. Tanggal mo ang butang mo. Ayun. Mababaw. Grabe. Ang hirap din. Mahirap din yung trabaho ko, ma'am. Mahirap din yung trabaho ko. Biri mo, sumusuon din ako kung saan saan para lang maka-vlog. Opo. Kahirap kami dito bago makagawa ng banig. Grabe. Tatawaran lang. Tatawaran lang. Binabarat lang ano. Oo. Papasanin pa. Sa isang buwan, ilang banig po ginagagawa ninyo? Yung pang mabilis magawa, Dalawa, tatlong banig. Pagod ako. Ayan o, sila ma'am o. Pagod ako. So, alam mo na ngayon kung paano kinukuha ang Yes, sir. tikog. Bakit? Yan ang indikasyon eh. Yan ang favorable land condition ng CG's Tikog. family. Oo. Ayun niya na may sink. Oo, ayaw niya ng may sink. Ayos ah. So ngayon naman, kapitan na kasama natin. ano na naman, kung paano paggawa ng banig. Nilaga mo na yung Tikog. tikog. May kulay na po ito. Wala pa kasi pag kumulo na siya, saka mo ilagay yung tina. Ganito, lagyan na natin ng Tina. tina. Kulay ng Anong kulay po yan, madam? red. Red. Kulay red. Ayan. Ubuson ta, dire? Ubuson ta? Ay, ang kapirasong yan, marami nang magagawa. Opo. Kalahating ano na yun. Ganito na, paggawa na. Ayun. Magkukulay yan. Opo, pagkulay. Gano'n katagal lulutuin yan? Pag ano na? Pag na ano na yung kulay niya, Pag pwede kumapit na na. siya. Opo. Pag na ano na yung kulay, tsaka mo na siya
Hanguin. Kagaya po niyan. Hindi pa yan. Hindi pa masyado po. Hindi pa. Ayan, makulay na. Kulay na siya, pwede na siya. Hindi masyado. Hindi pa. Kulang pa. Kulang pa. Kulang pa. Tapos pag na, ano na to, pag nahangon na patuyo mo. Lalong kukulay. Isasampay mo siya. Pag tuyo na siya, yun lumalabas na yung kulay niya. Ang bilis na lang. Ayan po, sa mga gumagawa ng mga handicraft sa Manila o gustong mag-buy and sell ng mga produkto na galing sa Tikog, no? Pwede ko kayong dumiretso at kontakin nyo si Hap. Hap, ano po ulit yung number? 0953-679-5491. TM. Sa Messenger naman po, yun lang po ang ano niya si Vilmar Pujante. Ayan. At tulungan po natin yung mga kababaihan para hindi mawala yung sinaunang nung araw pa ginagawa na nilang livelihood. Kap, maraming salamat po sa sa pagpa-unlock niyo. At natutuwa rin kami at nakarating kayo dito sa barangay namin. Apo. Dito po yan ulit sa barangay Bukid, Las Navas, Northern Samar. Gawa ni Ma'am to. So, ba't natin bili? Ayan, so ito na po yung finished product. Napakabilis. Kanina ginagawa lang. Andito na. Napakaganda. Ganda. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.